Hi there mga kapatid, it's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and paki-like and share mo na rin. Ay, actually wala. Oo. Sa inyo lang, question and answer lang tayo. First question, Marisol Abdurman, GMA News. Yes, okay. Ngayon po yung last day of deliberation sa budget, although they're still hoping na magpapakita po kayo, if first come to worst na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve. What can the OVP do with that budget, ma'am? We will see. Sinabi ko naman na noon, no, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nagde-decide dyan, Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din, yung proof ko kung bakit sila lang dalawa. And may paper trail yung sinabi ko against them. Sa 700 million, we will see kung ano yung maiwan and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Pero definitely, tutuloy pa rin yung trabaho, anuman ang budget ng Office of the Vice President. But then again, ma'am, hindi pa naman po yung final kasi di ba meron pang sa Senate. So, hahabulin nyo ba, ma'am, sa Senate? Kayo ba ay magpapakita na doon during the deliberation? Yes, meron. Nag-aantay kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, a-attend kami dun. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. At ang example ko niyan ay yung attached na list, no, sa classrooms ng Department of Education na kahit pa man tinanong ng mga senador, nandun pa rin siya sa final draft and nandun pa rin siya sa General Appropriations Act. At ang isa pa doon na example ko sa inyo na sila liblib naman ang nasusunod doon, yung kaguluhan nila at sagutan nila sa AKAP. Wala yung AKAP, di ba? Nakita na lang nila yung AKAP sa bike camp. At sinasabi ni Zaldico, hindi, pumirma ang mga senador eh. So, yun yung example ko na, yun yung proof ko na dalawang tao lang nasusunod dyan. Si Zaldico at si Martin Romualdez. But despite that, ma'am, sure na yung inyong attendance po sa Senate deliberation? Yes. Kahit alam mong if first come to worst, talagang yun ang makukuha ang budget ng OVP. Opo, oo. Sigurado yung attendance namin. In fact, kahapon, na-discuss namin dyan sa Chief Staff na opisina kung ano yung date para ma-block namin yung date ng plenary ng Senate. But apparently, wala pa daw mga schedule, so nag-aantay kami. Alright. Ma'am, last po, yung show cause order po na pinalabas po ng Committee ng Good Government sa ilang mga OVP officials po. Opo, nabanggit kanina noong nagmo-monitor ng hearing na meron ng show cause order yung ibang mga personnel ng Office of the Vice President. Sabit lang namin sa aming legal dito sa OVP, meron naman kaming legal division, and then we will ask our lead lawyer to come up with a legal opinion. Next, there's a follow-up question from Bea regarding the OVP budget. Hi ma'am, good afternoon po. Bea Peniza from Bomba Radio po. May I ask po ma'am, given the budget nga po na 700 million, napatak po tayo sa mga ganong digits, sa paglilibot nyo din po kasi sa mga lalawigan, ano po yung mga urgent matters or urgent concerns na napapansin nyo na kailangan talaga ng mga sambayan ng Pilipino? And paano nyo po ito ma-fulfill given that budget po?
Ang Office of the Vice President naman kasi, it's complementary yung mga projects namin sa iba't ibang departments ng gobyerno. Meron kaming tally dito sa Office of the Vice President kung gaano kadami yung mga nag-a-access ng projects at ano yung mga projects na ina-access nila. Ang number 1 talaga dyan is medical and burial. Makikita niyo yan sa lahat ng mga bill sa hospital, laging kulang yung pambayad ng mga relatives ng pasyente. Yan ang number 1. And then number 2 is financial assistance, yung mga hingi nila na augmentation sa kanilang pang-araw-araw. Minsan panggastos, minsan pangbayad sa kuryente, minsan pangbayad sa upa ng bahay, minsan naman humihingi sila kasi nagkukulang na yung pangbayad para sa paaralan, eskwelahan ng mga bata. So iba-iba yung rason nila, pero the same yung request nila, financial assistance. And ang sunod niyan is yung request, hindi lang ng mga taong bayan, but ng mga local government units or even mga barangay officials. Kapag merong disaster, humihingi sila ng tulong para sa pagkain, food and non-food supplies ng mga biktima ng calamity. So yun yung top 3 na lagi naming ma-encounter na hinihingi sa Office of the Vice President. In fact, hindi lang yan sa OVP kasi nung mayor ako, halos the same yung requests ng mga tao. So for the final question ko po, ma'am, punta naman po tayo sa Office of the Vice President po na personals po. So dun po sa budget na po na yun, paano po kaya, hindi po ba mabibitin yung mga personals niyo po pagdating po sa kanilang mga sahod or mga income po nila? Hindi naman po ba sila mabibitin given that budget po, or may mga benefits pa po rin silang matatanggap with that budget? Yun po, ma'am. Yes, oo, kasi ang unang-unang ginagawa ng budget is pinupondohan niya yung obligations ng gobyerno. Kapag permanent employee ka, obligation ng gobyerno lahat ng bayad sa iyo, hindi lang yung sahod at iba, kasali na yung iba pang benefits. So yan, hindi yan siya pwede tanggalin ng paggawa ng GAA, ng General Appropriations Act. So on that point, kung mawawalan ba sila ng sweldo at benepisyo, hindi. Kasi obligation yan ng government sa employees ng government. It's not the same for those na contracts or hindi sila employees ng government. Hindi guaranteed yung budget para sa kanila. Thank you very much po, ma'am. Okay. Next question. Bongs Magsumbol, Rappler. Good afternoon, VP. Yes. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing House probe. Actually, a minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with HOPE, or the Health Orchestrate Positive Learning. A DepEd project, she believes it could be to influence her decision as HOPE. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay dun. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin
na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, diba, sa iba't ibang lugar naman sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our Undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag-one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako. Kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan. Nang iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. VP, in relation to that, since you brought up yung names po ni Attorney Poa and Attorney Monsayak. So, during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd nyo po was that she disagreed daw with Attorney Monsayak's suggestion that bidders in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid failed bidding. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan.
Pero ako ang nagsasabi, kasi I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yon, ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon. Ibibigay namin sa inyo ang papel. Ang HR record ni Villar, nasa Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region. Kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, wag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position. Any more questions regarding the HOR probe? MC, Philippine Daily Inquirer. Hi ma'am, good afternoon. Regarding din sa probe, kasi apparently parang there was a response from some of the congressmen about, yun sa, dahil wala nga po kayo ngayon doon, won't you ever attend the House probe, diba? Parang, is there a chance that you might still appear there or at least, kumbaga parang, have any other responses, in responses na sinasabi nga nila na hindi raw po kayo umaattend doon sa mga ongoing na inquiry ngayon relating to the alleged anomalies during your time sa DepEd. Opo. Nasabi na po namin doon sa opening statement ko kung ano yung sa tingin ko ginagawa ng House of Representatives. And lahat naman sa mga sinabi ko, meron kaming basihan. At sinabi ko doon na what they're trying to do is they're trying to make a case for impeachment. Kasi last year pa yan nila gusto talagang gawin. They're trying to make a case for impeachment. Dahil wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, nag-fishing sila dito sa mga tanong sa loob. Kung maririnig nyo, di ba mali? Di ba mali? Ginagano nila yung sumasagot na COA resource person. And of course, ano lang ba ang rank and file? Siyempre, congressman yung kaharap mo. Di sasabihin mo, oo po, may mali. When in fact, ilang beses na kami sumagot, we are fully cooperating with the audit process and we are answering and filing our comments in all the cases before the Supreme Court. In fact, kung mag-file pa sila ng kaso pa, sasagutin namin yan sa korte, pero hindi doon. Kasi kung gusto nila mag-impeach, huwag nila kunin sa akin sa mga bias na tanong nila sa akin ang gagawin nilang impeachment. Kanina, sa tanong mo kung a-attend pa ba ako, we take it one hearing at a time. So, when we receive an invitation, we study, una-una, pinapadala siya sa legal, pinag-aaralan namin, dinidiscuss namin dito sa opisina with the personnel. And then, tinatanong namin yung mga personnel. Like in the case of this invitation, nakapangalan na sila doon and hindi na pwede ang authorized representatives. So we sit down with them and we ask them, ano ba ang gusto mong gawin? So depende sa sagot, yun ang sinusuportahan namin. Ako as head of the agency, sinusuportahan ko kung ano yung gusto. Right now, walang gustong pumunta doon sa kanila. Kasi ang concern ng lahat is yung pamilya nila. Sa kanila daw sarili, walang problema because they are government employees. So, makakasagot sila. Ang hindi daw nila makontrol is yung paninira sa pamilya nila. At yun ang concern ng lahat ng employees ng dito ng Office of the Vice President. And sabi din ng legal namin, there are valid legal points or legal questions sa nangyayari na hearing, which is the contempt of the letter to Congressman Joel Chua kaninang umaga. Unang-una doon, yung privileged speech mismo ni Congressman Valeriano nagsabi ng unverified claims
So paano ka maggagawa ng hearing based on unverified claims? Hanapin mo muna yung mali, tapos ka mag-hearing. Hindi yung doon mo hanapin yung mali sa hearing. Pangalawa, ito yung punto ko nung last akong pumunta sa kanila. Nakalagay sa batas, nakalagay sa constitution natin. Inquiry in aid of legislation. Hindi siya gumamit ng investigation. Sabi niya doon, persons, the right of persons shall be respected. Hindi siya nagsabi ng witnesses. Pero pagdating mo sa rules sa loob ng House of Representatives, rules nila in aid of legislation, ginagamit na nila interchangeably. Inquiry and investigation, persons and witnesses. Mag-decide muna sila, ano ba sila doon, korte o hindi? Hindi naman sila korte. Paano ko nasabi na gumagalaw sila na parang korte? Nilagay nila doon. The rules of court are supplementary to these rules. So, ibig sabihin, gumagamit na sila ng rules of court. Ang ginagawa nila doon na is an investigation that is akin to the judicial process na ginagawa ng NBI, na ginagawa ng DOJ, na ginagawa ng mga piskal. At ang isa pang punto namin doon sa sulat ay, ano yung pangatlo? Kalimutan ko na. Pahingi tubig, sir. Okay. Napagod ako sa kakasulat nito kagabi. Ano oras ito? Pinadala ko. 12:35 a.m. Ito na. Thank you. Yeah. Ito yung isang punto ko dyan. Nakalagay doon sa Constitution. The rights of persons appearing therein or affected thereby shall be respected. Nakalagay doon. So, ibig sabihin, dahil in aid of legislation lang ito, at hindi naman ito prosecution or investigation, ibig sabihin, pwede humindi ang tao. Diba? Kasi, ayoko sumali sa pag-craft ng legislation nyo. Bakit nyo ako pipilitin? Di maghanap kayo ng ibang resource person. Ang dami namang previous vice presidents dyan. Napakalapit ni former President Gloria Arroyo sa kanila. Yun ang tawagin nila. Gawin nilang resource person kung meron talaga silang batas na ginagawa about sa Office of the Vice President. And then ang huli noon is sub judice. Ang daming questions nila na kapante ng 3 cases na final sa Supreme Court na dapat hindi pinag-uusapan sa labas ng korte. At yung huli, sinabi namin paulit-ulit, nandun kami sa loob ng Commission on Audit. Nag-participate kami sa audit process. Kahit na yung audit na yan, dumating lang yan pagkatapos nila na mag-usap ng Makabayan Block at ni Speaker Romualdez na atakihin ang confidential funds. So masagot pa rin kami kahit alam namin kung ano ang motibo sa audit. So, yes. Anong tanong mo, sir? Kalimutan ko. Yun lang po. Yes, sir. Next. Out of security concern na lang ng ibang OVP officials and employees kung bakit na rin hindi, you prefer not to go to the inquiry sa house? Security, physical security nila, personal wala naman kaming problema sa security. Wala akong narinig na gano'n, na comment galing sa kanila. Lahat nagko-comment na maawa sila sa mga anak nila. Okay, so out of family. Next question, Red Mendoza, Manila Times. Good afternoon po, Ma'am. Red Mendoza po from the Manila Times. Ma'am, si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito,
mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, with all due respect, ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano pong inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Oo. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Red? Yes po. Yes, pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung anong gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tuko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya, hindi ako aalis dito. Dahil nilagay ako ng mga tao dito, believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Follow up lang po, ma'am. Kasi pakiramdam daw po nila, ma'am, meron daw po mga section ng 32 million ang nawalan na po ng tiwala sa inyo. And specifically po, from the Marcos loyalists who voted you po with the tandem of your ex-friend, President Bongbong Marcos. Ano pong inyong pakiramdam po, ma'am, na parang yung iba po sinasabi ay quote-unquote nabudol dahil sa inyong tandem, ma'am? Hindi ko nasasagutin yan. That needs a sit down. Next. Next question. Ms. Giselle. Online. GMA News Online. Good afternoon, ma'am. Regarding your Calagos trip po, ma'am, can you give any clarification regarding this? Kasi may mga nagsasabi daw po na during or before no House plenary deliberations, nag-beach trip daw po kayo. Doon ako sa Calaguas. Isasagot ko nga sana yun doon sa isang question, no? I visited island barangays, and kung tatanungin niyo ako, ano yung problema? Unang-una, ganun pa rin, access to medical care. Dahil island barangays sila, usually pag nagkakasakit daw yung mga tao doon, hindi na nagpapagamot. Doon na lang din sila namamatay. Then pangalawa, internet access. Kuryente, wala silang kuryente doon, generator ang gamit nila. Pag walang capacity para gumasto sa gasolina, wala talagang kuryente doon sa gabi. At pangatlo, yung malinis na potable water. Kasi kumukuha lang sila doon sa tiningnan namin. Kumukuha lang sila doon sa parang tubod gani. Spring. Spring. So, yes. I think, nabasa ko naman yung report ng Philippine National Police. Accurate naman, tama yung lahat. Ang report nila. 6:32, was it, na umalis ako doon sa Calaguas. Nung Monday po, ma'am. Ng Monday, yes. 6:32 ng Monday, umalis ako doon. Ang budget hearing started 10 a.m. So, tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 a.m. Walang congressman magigising ng 6:32 a.m. para magtrabaho. Ang gumagawa lang ng ganyan ang mga executives na hindi natutulog para magtrabaho. So, by the time na nag-hearing sila sa budget, 10 a.m., nandun na kami sa Vinson's poblasyon. Umiikot na kami doon sa iba't iba nilang landmarks sa Vinson's. I'm happy na dahil sa aking pagbisita doon ay na-highlight ang Calaguas Islands. They need more
visitors there kasi karamihan sa kanila they depend on tourism na nangyayari lang kapag summer kasi medyo malayo yung boat ride tsaka choppy yung balod nila. Maalon. Yes. Next question, Mr. Jason Rubico, SMNI. Other topic? Yes. Any other follow-up questions? Sa Bicol, tapusin muna natin yung Bicol. Can you tell us more about your meeting with former Vice President Lenny po? I did not have permission from Vice President Lenny to talk about what we talked about. Pero ito lang yung gusto ko sabihin din sa mga tao. Hindi ba dahil kasi hindi alam ng mga tao or walang picture na lumalabas ay hindi ko ginagawa. Isa sa mga tasks na nilista para sa akin dito sa Office of the Vice President is to visit former Vice Presidents doon sa mga residences nila. Ang una kong nabisita, syempre, hindi alam ng mga tao kasi wala namang lumabas na picture, but mag-excuse lang ako sa family. Binisita ko si former Chafisto Gingona, former Vice President Chafisto Gingona sa bahay nila. So, I was welcomed there by the family. Nakausap din kami ni Sir. And then, next was former Vice President Erap Estrada. Binisita ko din sa bahay niya. Anong purpose ng pagbibisita ko? Nagpapakilala ako sa kanila. Nagsasabi ako na ako yung Vice President. At sinasabihan namin sila as former Vice Presidents, we owe it to them na kung may kailangan sila, susuportahan namin sila, yung opisina ng OVP. And we invite them to lend us memorabilia para sa Office of the Vice President Museum. So binisita ko si former President Erap Estrada sa bahay niya. Binisita ko si former Vice President Gloria Macapagal Arroyo sa bahay niya. And then ngayon, I had the opportunity to visit Vice President Robredo sa bahay niya. So dalawa na lang, and I still have 4 years to go. Dalawa na lang ang hindi ko pa nabibisita sa bahay nila. Si former VP Binay and former VP De Castro. Follow-up? Yes. Ma'am, yung comment niyo po doon sa sinabi po ni spokesperson ni Vice President Lenny na si Sir Barry na feel nila nagamit po sila, nagamit po ninyo sila. Hindi ko na sasagutin si Barry. Kung meron akong sasagutin, dito lang ako sa taas. Si Vice President Lenny, or si President Marcos, or si Zaldico, or si Martin Romualdez. Yeah. For clarification, ma'am, yung meeting with Vice President Lenny, was it planned po or hindi planado yung pagpunta po natin doon? Hindi ko na sasagutin yung details kasi I understand hindi din nagsasabi ng detalye si VP Lenny. Pero i-confirm ko na nandun ako sa bahay niya. Follow-up. MC. Can you confirm that, the camp of former Vice President Lenny said na it was more on personal, nothing political naman daw. Can you confirm na it was more on personal conversation lang yung nangyayari and nothing political? Siguro as she's more senior than me kasi nauna siyang maging Vice President sa akin. Kung meron mang dapat magsalita, siguro dapat si Vice President Lenny yun kasi bahay niya yun and siya yung binisita. So, napaka-assuming ko naman kung ako yung magkukwento, ako na nga yung bisita, ako pa yung madaldal. So, kung si Vice President Lenny Robredo ay walang sinasabi, respetuhin natin kung ano yung gusto niya. More personally, like what she said. Same answer yung kanina. Next question. Follow-up. Lance? Siyempre, nagkaroon po ng ilang parang ideas na possible daw na magka-alyansa in the future because of that meeting. Pero kayo po ba, bukas po ba kayo na
in the future ay makipag-alyansa sa politika with former VP Robredo? Hindi yan yung nasagot ko, no? Pero nasagot ko na yung question about political alliances noong araw na umalis ako sa Department of Education. Sabi ko doon, inimbita ako ni President Marcos na sumama sa kanila. Inimbita din ako ni former President Duterte na sumama din sa kanila. And right now, hindi ako, ang sinasabi ko nga noon, I'm single and ready to mingle. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ayusin at ipagtanggol ang Office of the Vice President. So nandun tayo sa protect the Office of the Vice President na isa sa mga, of course, duties ng Vice President. Next question, Kat Domingo, ABS-CBN. Ma'am, still on this topic, mayroon pong ibang mga political analysts who are saying that you are who are accusing you of using your visit to Naga as a diversionary tactic, allegedly, doon sa mga intrigue sa inyo sa House of Representatives, particularly the budget hearing. Your defense to this, ma'am? Unang-una, ang diversionary tactic, wag the dog nga sinabi ko noon na ginagawa is yung pag-atake sa akin. Nakita nyo, wala na tayong pinag-uusapan patungkol sa bansa, kundi si Sara Duterte. At hindi na natin napapag-usapan ang kahirapan, ang kagutuman, ang kawalan ng internet, walang internet connectivity sa iba't ibang lugar, kuryente na mahal, kuryente na hindi reliable ang supply. Ang daming problema ng bansang ito. Pero hindi na pag-usapan dahil pinapag-usapan natin si Inday Sara Duterte. Pero wala namang problema sa akin yon. Kaya ko naman sagutin yan lahat kasi alam ko naman wala akong ginawang mali. So kahit ano pang itapon nila, sasagot ko yan. So hindi ko na sila actually maintindihan. Pumupunta ako doon sa kanila, nagagalit sila. Pag pumupunta ako sa ibang lugar para kausapin ng mga tao, nagagalit sila. Yan yung sinabi ko kagabi doon sa bahay namin. Hindi ko na maintindihan. Galit sila sa lahat ng ginagawa ko. Kausapin ko yung multisectoral groups, gagalit sila, diversionary tactic. Hindi ko naman inimbento yung fiesta ng Peña Francia doon. Talaga namang totoong merong centennial coronation mass ng Our Lady of Peña Francia. At inimbita ako doon. Sinabi ng kaibigan ko, gusto niyo bang, because this is a milestone, it is historical, gusto mo bang sumali sa misa para alam mo kung anong ginagawa ng mga locals at paano ano yung klase, yung devotion ng mga tao sa ina. So sabi ko, oo. And then, syempre, may kaibigan naman ako sa Naga. May mga kaibigan ako sa Naga. So binisita ko sila. Kasama nung aking pagpunta doon. And syempre, nandoon na kami. Malapit na ang daet. Sabi ko sa mga kaibigan ko sa daet, magkita tayo. And then pagdating ko ng Vinsons, pumunta si Mayor sa akin, sabi niya, meron kaming Takbuan Festival na nangyayari ngayong week na ito, doon sa kanila, Takbuan Festival. Apparently, ito yung festival ng birthday ni Wenceslao Vinsons. So, masaya ako na nagkadugtong-dugtong yung mga schedule na kung saan meron akong mga natutunan at meron akong mga nakausap na mga tao. Ang hindi ko lang nagawa doon, hinabol ko, inattempt ko habulin yung OVP Satellite Office sa Legazpi. Kasi meron kaming mga concerns na gusto ko kausapin sila doon. Pero pagdating ko kasi sa Legazpi, 5:30, nagsarado na yung
opisina. Ayoko rin naman mag-antay yung mga tao. So, hindi ko naabutan yon. Yun ang hindi ko nagawa sa itinerary ko doon sa Bicol region. So, hindi ko na alam. Galit sila kung makipag-usap ako sa tao. Galit sila pag pumunta ako doon sa kanila. Hindi ko na rin alam. Kailangan ko ba magpaalam? Kakain na ako? Aalis na ako? Hindi ko na sila maintindihan. So, kailangan ko rin siguro magpaalam sa kanila kasi pupunta akong Cordillera sa susunod na mga araw para lang malaman na nila. Pupunta po ako sa Cordillera kasi merong isang senior citizen na babae doon na naghahanap sa akin. Gusto daw niya ako kausapin. So, magpapaalam po sa inyong lahat. Follow other topic? Follow up because right? Confirm lang po ma'am kasi may isang online news website, Politico. Paki-confirm lang po to if it's true or not. Si Rex Anthony Villegas daw po, yung sinasabi po ba ninyong kaibigan? Hindi ko alam kung nagsalita si Asek Villegas. Hindi ko, sorry, I have no information right now kung ano yung sinabi ni Asek Villegas. Siya daw po yung in-identify na Bicolano friend na nag-broker sa meet ninyo with former Vice President Lenny Robredo. Oo. Siguro ang tamang ano dyan is tanungin diretso si Asek Rex Villegas. Other matters? From our friends from the Foreign Correspondent Association of the Philippines, Mr. Ken Sasaki, Japanese News Bureau. Good afternoon, ma'am. Hello. You understand Tagalog? Not so much. No? I'm so sorry. So, how did you understand my answers earlier? Sorry. It's okay. Go ahead, Sasaki. Oh, I love Japan. Thank you. It's my favorite country in the world. Yes. Next to the Philippines, because the Philippines is given already because I live here and this is where I'll die. But countries to visit, number 1, Japan. I also love your country. Thank you, thank you. You should visit Calaguas. Yes, I Beautiful. did. I did. I love it. Oh, you did? You've been there? Yes. Oh, so beautiful. Yes. I've never seen any beach as beautiful as Calaguas. Go ahead, Sasaki-san. Yes, sorry. Recently, your father publicly said that from one family, one president is enough. Do you agree with this? One family, one president. Well, if there is a law, then we should follow the law I think this is in relation to family dynasties of people running for offices in government. If there is a law, we will follow the law. I have no problem. I've always said that my dream was to become a pediatrician, a doctor. My dream was not to become a mayor, a vice president, or a president. So I don't have problems with not becoming president of the Philippines. I talked to my friend in Cambodia, and I learned that they have a 16 million population. I said, I'll run for president in Cambodia. It's easier. It's just 16 million. And hopefully additional. So how do you think about the current president, who is the second from one family? Well, there is no law prohibiting family members of former presidents running for president. So when he ran, he was well within his right to run for president. Thank you. Next question. Sorry. Sorry, we know we have asked this to you a lot of times and we will be asking you this again. Kasi kagabi lang may sinabi rin si former Senator Trillanes ng articles of impeachment. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong ugong-ugong? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung mayroong mga impeachment, naririnig nila, sa'yo daw po. So sorry, we have to ask you again, ma'am.
kinote ko naman na si Representative Castro, di ba? Sa kanya nagsimula yan. I-quote ko ulit para, meron akong mga notes ng quotes dito. Ito yun, Inquirer ito, yung kinuha ko. Pero I think kinary din siya ng iba't ibang media outlets. The impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violating the 1987 Constitution because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds for impeachment. Kaya sinasabi ko, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds. And then yes, nagsalita, kanina sinabi ko, one track is impeachment, nandito si Castro, nandito si Trillanes. Sino, alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag mayroong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, sasabihin ko kung sino. So, iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sonny Trillanes, at ni Franz Castro. Although si Franz, parang, I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo. Kasi ang dami nyo ng materials. Pag inubos natin lahat ngayon, wala na yung trabaho bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan, ano po yung trabaho ninyo? Wala na kayong balita. Hindi. Hindi. Alam niyo naman eh. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Alam niyo kung sino. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Pero mamaya na kasi hindi, meron kasi siyang kwento eh. Kasi hindi pa kasi lumalabas. So hindi ko malabas yung kwento. So, sa itong hearing na nandito sa quad po? Sa current hearing po ba sa good government po ba lalabas? O sa quad po? Sa good government. About sa akin. Wala naman ako doon sa Quadcom eh. I think sinubukan natin ni Trillanes yung sabi niya mas masahol pa ako kay PRD. Kasi hindi niya ata ma-prove. So, tinigilan niya ako doon sa EJK. So may na-expect kayo, ma'am, na information against sa'yo doon sa good government na hearing? Ano daw? Sorry. So meron kayong, yung hinihintay nyo na kwento, may na-expect kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin. Pero, coming from him? Directed, related sa kanya. May video pa yun eh. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Anong video? Alam niyo naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa akin. Ma'am, hindi po. JC, alam mo. Antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos, pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yan kasi ako yung kayo may alam. Hindi, iba pa. Iba pa. Yeah. Hindi ito yung pulveron. Hindi din. Oo. Wala na bang question? Ano na ito? Fishing na ito. Fishing.
Next question, Maraming salamat. Next question, Jason. So, sa tingin mo ba, VP, instead yung sinasabi nilang, sorry, JC, sorry, Your Honor, dapat definitely ko ma-recognize. So, ang sinasabi mo, VP, imbes yung sinasabi nilang you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary tactics nila. Ako yun. Kasi, tingnan nyo, Sa totoong problema. ako mayor ako ng 3 terms. Noong simula ng term, pinag-uusapan na kaagad namin ng council yan. Ano ba ang landmark legislation ninyo for these 3 years? Nakikita niyo ba na meron silang landmark legislation? Wala. Inuubos nila yung oras ng mga tao. Kita niyo yung mga tao sa DepEd, wala na nagawang trabaho yun. So, kakaupo nila doon. Inuubos nila yung pera ng taong bayan diyan sa mga hearings nila going after me. And wala silang pake kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng pera kung saan-saan. Kasi wala naman kasing projects na masasabi natin. Ang ano sa amin yan pag umuupo ako, ewan ko lang sa iba. Ako, nung mayor ako, pinag-uusapan kaagad, ano ang big ticket project ng 3 taon na ito? Ano ang landmark legislation ng taong ito? Kasi yan yung gagamitin namin para ma-re-elect kami. Diba? Yan yung sasabihin namin, kita nyo, may landmark legislation tayo. So, dapat kasi pag upo mo, ganyan yan, diba? Sasabihin mo sa mga tao, in 6 years, pinakamayaman na ang Pilipinas, in 6 years, ganito, may security, dami kang. And then lahat ng trabaho mo, papunta siya doon para pag-alis mo, nakikita ng mga tao yung trabaho for the past 6 years. So, Follow up. Other matters. Oo, okay lang kasi inano niyo yung traffic para pumunta dito. So, kunin niyo na lahat. Thank you, kunin niyo na lahat ng mga kailangan ninyo. Huwag lang about siya. Okay. Okay. Pangalanan natin siya. Ano bang? Wala pa akong... Actually, wala akong code name para sa kanya eh. Sinasabi ko diretso yung pangalan niya pag ginalibak na ko siya. Okay. Ma'am, COC filing na po next week. Will you be endorsing like senators? Or may Senate slate po ba kayo? Sa ngayon, wala. Wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the office of the Vice President. I feel that that is my primary duty right now, to defend the office. So, nakatutok lahat ng effort ko doon. Pero, we'll see. Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So, tingnan natin, baka pagdating noong February, medyo maluwang na and pwede na mga kampanya. Last. Pwede ba? Sorry, when you agreed to run with President Marcos in 2022, did you ever imagine yourself being at the center of controversies and even impeachment rumors less than halfway into your term? Kasali yan sa sit down. Next na yan. Yes, ma'am. Mrs. Cheryl, follow up. Sorry. Last time. Ma'am, you previously said po na 3 Dutertes will be running for the Senate. Magtutuloy po ba kaya ito? Naku, hindi ko alam. Basta naririnig ko lang siya sa mga grupo nila, mga tao na nakapalibot sa kanila na tatakbo daw, naghahanda, tumakbo. Hindi ko lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. If ever, ma'am, you'll be supporting them po? Yes, of course. Nandito ako para sa... In fact, nagtanong na ako
sa kapatid ko sa Slate doon sa Davao City, pati yung mga konsehal, tinanong ko sila. Sabi ko, meron ba akong matutulong sa inyo? And then they all said na, wag ka nang tumulong dito, kami nang bahala. Naiintindihan namin na mas marami kang problema kaysa sa amin doon, dito sa Davao City. So, okay lang sa amin. Okay lang kami. Yan yung sagot nila doon. Sorry, ma'am. PDP has allied with 3 parties. Ang HNP po ba ready to ally with the PDP? Wala pa kaming discussion na mag-alliance with PDP. But hindi ko alam kung bakit gusto pa nilang makipag-alyansa sa amin. Dalawa lang kami doon na sa partido. Ako tsaka si Mayor Aldavid Uy ng Samal. Kami na lang dalawa na nandoon sa partido. Sa HNP, yes. Last question, Kat Domingo. Ma'am, you had a family dinner, I think, or lunch. Complete family. May photo po. PRRD, your mom, Mayor Baste, Congressman Pulong, and you, I think, in Davao City. What was discussed there politically? Ano rin po yung advice sa inyo ni PRRD when it comes to defending the office of the Vice President right now? And thirdly, meron po bang mga humihingi ng endorsement nyo for the 2025 midterm elections? Okay. Meron bang humingi ng endorsement? Wala naman for the 2025 midterm elections. Ano ang advice ni PRD in defending? PRD, talaga, iniisip niyo, magbibigay ng advice yun. Yan, sasabihin lang nun, sapakin mo na yan, subukin mo na yan, sunugin mo na yan. Ganun. PRD is a jarhead, no? Alam naman natin lahat yan. So, kung pupunta kay PRD, ang ma-expect mo doon ay galit, sigaw, at volcano eruption, ganyan. Ganyan. So wala siyang advice defending the office of the Vice President. Ano pa ba yun? Nag-discuss ba kami ng political? Wala kasi matagal yung discussion about family. Nag-rundown kasi sila isa-isa sa apo, yung mag-asawa or mag-ex. Sorry sa mga girlfriends. Nag-rundown sila sa mga apo. So, inisa-isa nila from the eldest apo, anong nangyayari, anong ginagawa, and then sunod na apo. So, lahat ng parent sumasagot. Like, PZD answered para sa mga anak niya, and then Baste answered para sa mga anak niya, and then ako ay answered para sa mga anak ko. So, yun yung nangyari. So, medyo mahaba yung discussion kasi marami silang tanong regarding sa mga apo nila. Ay nako, si PRD, pag sinabihan mo ICC, sasabihin niya sa'yo, babarilin ko sila lahat. So yeah, no, wala. There's no talking to PRD. Pero si PRD mo, parang nagsasabi ko, nangis ako yung mga apo. Kasi yung sir is suppose. Oh yes, oo. Ang lagi lang kasi nasa kanya is yung mga anak ni Baste, ni Mayor Baste. Yung mga anak namin ni PZD, wala kasi sa Davao, so hindi nakikita. Nakikita lang niya pag break, at saka yung mga ganyan, pag merong occasions, like Christmas, birthdays. So he's still parang nasa puso pa rin yung mga apo niya? I think mas nasa puso niya yung mga apo niya kaysa sa mga anak niya. Okay? Are you guys satisfied? Thank you. Wala naman kasi talaga akong ginawang mali. Pero kung sa tingin nila meron man, dalhin nila kung saan, dalhin nila sa impeachment, dalhin nila sa korte, sasagutin namin. Yun. Kaya ako very casual kasi masasagot ko kasi lahat
ng sasabihin nila. Minsan lang, hindi ako nagsasalita. Kaya mukha siyang walang sagot. Kasi minsan, ayoko na rin na magsalita kasi nakakapagod na sila. Nakakapagod yung galit nila actually. Yun yung nakakapagod. Pero kung meron kayong kaaway, maasahan ako. Tawagin ninyo ako. Basta away, maasahan talaga ako. Thank you. Thank you very much, OPP Media. Salamat. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe News ko po RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.